Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 331. Nang makita ang berdeng espiritual na apoy sa palad ng batang babae sa pulang damit, ang mga ekspresyon ng dalawang alchemist ay nagbago ng husto. Agad silang tumabi at sinabing, "Pasok." Binawi ng batang babae sa pulang damit ang kanyang espiritual na apoy at naglakad papunta sa Divine Alchemist Pavilion. Nang madaanan niya si Bobby Aguilar, sinadya niya itong sumulyap, tila may bahid ng pang-aalipusta ang mga mata nito. Kaya ito ay ang Green Spirit Fire. Talagang match made in heaven tayo. Nakangiting sabi ni Edward Green. Ang batang babae sa pulang damit ay tumigil sa kanyang paglalakad at malamig na sinabi, "Isang toloka na gustong kumain ng karne ng sisni." Matapos ihagis ang mga salitang ito, ang batang babae na nakasuot ng pulang damit ay humakbang papasok sa Divine Alchemist Pavilion. Nagtaas ng mangga si Edward Green at galit na sinabi, "Maghintay ka lang. Tuturuan kita ng leksyon. Tama na, hindi ka pa ba napahiya?" Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing. Edward Green, na may hitsura ng galit, sinabi, "Mr. Aguilar, tinawag kang toloka ng mabahong babaeng ito. Paano ko matitiis yan? Magwala." Tumawa si Bobby Aguilar at sinipa si Edward Green sa puwitan. "Wag na tayong mag-aksaya ng oras ngayon, pasok na tayo." Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing. Kaya, sina Bobby Aguilar at Edward Green ay pumasok sa Divine Alchemist Pavilion. Sa oras na pumasok sila, nawala na ang babaeng naka-red dress, malamang napilit na inaalis si Edward Green. Sa pagpasok sa Divine Alchemist Pavilion, ang unang nakapansin sa kanila ay isang malaking gusali, parang shrine. Sa loob ng pavilion, makikita sa lahat ng dako ang mga halamang gamot at alchemist. Maraming mga dekadang gulang na halamang gamot ang ginawang materyales sa pagsasanay para sa mga alchemist. Tunay na nakakapagbukas ng mata ang gayong pagmamalabas. Hindi nagtagal, isang alchemist ang lumapit sa kanila. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at nagtanong, "Ikaw ba?" Magalang na sumagot si Bobby Aguilar, "Narito ako para makipagkumpetensya para sa titulong alchemist." Bobby Aguilar. Pansamantalang tanong niya. "Ako ito." Tumango si Bobby Aguilar. Nagbigay ng ham ang alchemist at sinabing, "Matagal ka nang hinihintay ni Fifth Elder. Sundan mo ako." Pagkasabi nito, pinangunahan niya ang daan, kasama sina Bobby Aguilar at Edward Green na malapit na sumunod sa likuran. Ang Divine Alchemist Pavilion ay malawak, na may hindi mabilang na mga gusali. Hindi kalabisan na sabihin na ang pavilion ay parang isang maliit na lungsod. Hindi lamang naroon ang mga moderno at sinaunang istilong gusali, ngunit mayroon ding mga bundok, ilog, kagubatan, at mga puno. Pinamunuan ng alchemist si Bobby Aguilar sa ilang pagliko at sa wakas ay huminto sa harap ng isang estate. Sa plaka ng ari-arian, maraming malalaking karakter ang nakasulat, "Ang tirahan ng Elder." Sa dulo ng plaque, mayroong isang maliit na bilang na 5. "Pumasok ka." Walang ekspresyong sabi ng alchemist. Nagmamadaling pumasok si Bobby Aguilar at nagtungo sa loob ng tirahan ng Elder. "Hindi ka pwedeng pumasok." Sa sandaling ito, pinigilan ng alchemist si Edward Green. Hinawakan ni Edward Green ang kanyang ilong at sinabing, "Ako at si Mr. Aguilar ay. Kahit na ama ka niya, hindi ka makapasok." Malamig na sabi ng alchemist. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, "Hintayin mo ako sa labas." Pagkatapos, pumasok si Bobby Aguilar sa tirahan ng Elder. Pagpasok pa lang niya, naamoy ni Bobby Aguilar ang isang malakas na halimuyak ng mga halamang gamot. Sa pagtingin sa paligid, may ilang daang taong gulang na mga halamang gamot na nakakalat sa paligid ng tirahan. Ang mga halamang gamot na ito ay itinapon sa buong lugar, nang walang anumang paggamot na nararapat sa kanila bilang mga nangungunang damo. Sa sandaling ito, ang boses ng Fifth Elder ay nagmula sa gilid. Ikinulong ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at sinabing, "Nakita ko na ang Fifth Elder." Ngumiti ang Fifth Elder, "Hindi na kailangang maging magalang, maupo ka na." Umupo si Bobby Aguilar at ang Fifth Elder sa isang stone table. Ibinuhos ni Fifth Elder ang isang tasa ng tsaa para kay Bobby Aguilar at mahinang sinabi, "Alam kong darating ka."
Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng mapait. Sa totoo lang, hindi ko talaga gustong sumama noong una, pero, masyadong masikip ang oras, at galing ka sa isang hamak na background at walang mapagkukunan, tama? Mahinahong sabi ni Fifth Elder. Sabi ni Bobby Aguilar nang may pagtataka, ikalimang elder, paano mo nalaman? Tawa ng tawa ang Fifth Elder, narinig ko ang tungkol sa usapin mo at ng prinsesa ng pamilya Taylor. Namula agad ang mukha ni Bobby Aguilar, mukhang nahihiya. Ang Fifth Elder, gayunpaman, ay napakabukas isip. Tinapik niya ang balikat ni Bobby Aguilar at pabirong sinabi, ano ba ang dapat ikahiya? Ang buhay ay tungkol sa pera o babae, hindi ba? Matapos ang panunukso ng Fifth Elder, si Bobby Aguilar ay nagpahinga ng husto. Ngumiti siya at sinabing, hindi ko akalain na si Fifth Elder ay isang lalaking may magandang ugali. Napabuntong hininga ang Fifth Elder, nakipag-away din ako minsan para sa kagandahan noong kabataan ko. Sa kasamaang palad, sa kalaunan ay kinuha siya ng isang mayamang lalaki. Sa puntong ito, ikanaway ni Fifth Elder ang kanyang kamay at sinabing, tama na. Seryoso siyang nagpatuloy, sa iyong talento, ang pagsali sa Divine Alchemist Pavilion ay dapat magbigay sa iyo ng posisyon bilang isang elder. Gayunpaman, walang president sa Divine Alchemist Pavilion, kaya sa ngayon, kailangan mong tiisin ito. Mabilis na sinabi ni Bobby Aguilar, ikalimang elder, napakabait mo. Sunod, naglabas si Fifth Elder ng purple token sa gilid. Ang token ay may nakaukit na pangalan ni Bobby Aguilar. Inihanda ko na ito para sa iyo ng maaga. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamataas na ranggo na alchemist sa Divine Alchemist Pavilion, maliban sa mga matatanda at sa Pavilion Master. Ibinigay ng Fifth Elder ang token kay Bobby Aguilar. Matapos matanggap ang token, hindi naiwasang magulat si Bobby Aguilar. Ito ang unang pagkakataon na malaman na ang mga alchemist ng Divine Alchemist Pavilion ay mayroon ding mga ranggo. Focus ka lang sa pananatili sa Divine Alchemist Pavilion. Mag-a-apply ako sa Pavilion Master para gawin kang elder. Sabi ni Fifth Elder. Masasabi mong lubos na pinahahalagahan at hinangaan ni Fifth Elder si Bobby Aguilar, na nag-aalok sa kanya ng napakagandang mga termino. Siyempre, sa kaibuturan ng lahat ng ito ay ang sariling kakayahan ni Bobby Aguilar. Matapos makipag-usap kay Fifth Elder, nalaman ni Bobby Aguilar na ang Divine Alchemist Pavilion ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inakala, na may mga miyembrong matatagpuan sa buong mundo. Maraming mga dean ng mga top-tier na ospital ang malamang na mga miyembro ng Divine Alchemist Pavilion. Sa madaling salita, hanggat mayroon kang token ng Divine Alchemist Pavilion, magiging isang VIP guest ka sa mga pangunahing ospital. Sige, ngayon ay dadalhin kita upang makilala ang mga alchemist ng Divine Alchemist Pavilion. Tumayo ang Fifth Elder at sinabi. Sige. Tumango si Bobby Aguilar. Sumunod siya sa likod ni Fifth Elder, pagdating sa lecture hall. Maraming alchemist ang nagtipon na sa lecture hall, naghihintay kina Fifth Elder at Bobby Aguilar. Pinangunahan ng Fifth Elder si Bobby Aguilar sa harapan, naghihintay na magtipon ang lahat. Sinulyapan niya si Bobby Aguilar na may panghahamak pa rin sa mga mata. Walang pakialam si Bobby Aguilar at ngumiti lang sa kanya para batiin siya. Makalipas ang mga 10 minuto, nakita ni Fifth Elder na karamihan sa mga tao ay dumating at umuubo. Agad na tumahimik ang lugar. Tumikim ang Fifth Elder at sinabing, may 2 bagong miyembro ang ating Divine Alchemist Pavilion. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro ni Fifth Elder ang batang babae na pula at sinabing, Sofia Carillo, Ordinary Alchemist. Pagkatapos, itinuro ni Fifth Elder si Bobby Aguilar at sinabing, Bobby Aguilar, Master Pharmacist. Kaagad, umugang na palakpakan mula sa mga manunood. Ngunit sa sandaling ito, sumigaw si Sofia Carillo, hindi ko ito tinatanggap. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Fifth Elder, at nagtatakang nagtanong, ano ang mali? Malamig na sinabi ni Sofia Carillo, taglay ko ang Green Spirit Fire pero isa lang akong ordinaryong alchemist. Bakit siya nagiging Master Pharmacist? Dahil lang sa maganda ang relasyon niya sa'yo.
Hindi napigilan ni Fifth Elder ang tumawa at umiyak sa kanyang mga sinasabi. Ang mga kakayahan ni Bobby Aguilar ay mas mataas kaysa sa iyo, kaya, syempre, siya ay isang master pharmacist, walang magawang sabi ni Fifth Elder. Ngumisi si Sofia Carrillo, superior to me. Paano mo nasasabi yan ng buong kumpiyansa? Bago pa makasagot si Fifth Elder, humakbang si Bobby Aguilar. Napangiti siya ng mahina at sinabing, Sofia Carrillo, right. Bumantong hininga si Sofia Carrillo at inilayo ang mukha. Nagpatuloy si Bobby Aguilar, bagaman maganda ang iyong green spirit fire, medyo hindi pa rin ito kahanga-hanga kaysa sa akin. Dahil, mayroon akong blue spirit fire. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang nakasisilaw na asol na apoy ang biglang sumabog mula sa palad ni Bobby Aguilar. Kabanata 332. Nang makita ang asol na apoy na ito, napaawang ang bibig ni Sofia Carrillo sa gulat. Mula nang makagawa siya ng kanyang berdeng espiritual na apoy, palagi na siyang ipinagmamalaki. Nang walang pagmamalabas, hindi pa nakita ni Sofia ang sinumang may espiritual na apoy na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi lang si Sofia, kundi maraming alchemist sa kwarto ang nagbubulungan at nag-uusap. Ito ay talagang isang asol na espiritu ng apoy. Hindi nakakagulat na inimbitahan siya ng Fifth Elder. Kahit sa Divine Alchemist Pavilion, hindi maaaring maraming tao ang nagtataglay ng asol na espiritong apoy, di ba? Sa palagay ko tanging ang unang Elder at ang Pavilion Master ang nasa itaas ni Bobby Aguilar. Inalis ni Bobby Aguilar ang kanyang espiritual na apoy at mahinang ngumiti, bata, sa tingin mo ba ay umaasa pa rin ako sa likod ng mga channel para makapasok dito? Nagbago ang kulay ng mukha ni Sofia, at pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya kay Bobby Aguilar, na umamin, naging mapangahas ako. Ang Fifth Elder ay tila nasiyahan din dito, isang ngiti ng hindi masabi na kasiyahan ang kumalat sa kanyang mukha. Sige, lahat, tama na. Makakaalis na kayong lahat. Ikinumpas ng ikalimang Elder ang kanyang kamay. Pagkatapos, lumingon siya kina Bobby Aguilar at Sofia, sinabing, kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Sumunod ang dalawa sa likod ng Fifth Elder, umalis sa malaking bulwagan. Pinangunahan ng Fifth Elder ang dalawa sa paglilibot sa Divine Alchemist Pavilion, na nagbigay ng maikling pagpapakilala. Kasama dito ang mga lugar tulad ng Medicine Storage at ang Alchemist Room. Ikalimang Elder, ano ang pagkakaiba ng isang ordinaryong alchemist at isang master pharmacist? Tanong ni Sofia. Ang Fifth Elder ay tumawa, ang pangunahing pagkakaiba ay ang kanilang katayuan. Master. Ang mga parmasyutiko ay may pinakamataas na posisyon sa mga alchemist, maliban sa Elders at ang Pavilion Master. At saka, iba-iba ang mga handog nila. Ang mga Master Pharmacist ay may buwanang sweldo na 100,000 at, bilang karagdagan, ay makakatanggap ng 300 taong panggamot na materyales. Para sa mga ordinaryong alchemist, mayroon lamang silang buwanang sweldo na 30,000, pati na rin ang isang materyal na panggamot. Bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar nang marinig ito. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pera. Ang kailangan lang niya ay ang mga panggamot na materyales, kahit na siya mismo ang magbayad. Mayroong hindi mabilang na mga tao na pumupunta sa Divine Alchemist Pavilion para sa gamot araw-araw. Dahil kaka-rating lang yung dalawa, natural na kailangan ninyong magsagawa ng mga kaugnay na gawain. Sabi ng ikalimang Elder. Pagkatapos, iniunat ng Fifth Elder ang kanyang daliri at itinuro ang isang maliit na bahay sa hindi kalayuan. Ayan ang klinik. Karamihan sa mga pumupunta rito para magpagamot ay kadalasang mga maimpluwensyang tao. Siyempre, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Gaano man kalaki ang figure, kailangan nilang ibaba ang kanilang status sa harap ng Divine Alchemist Pavilion. Sabi ng Fifth Elder na may bakas ng pagmamalaki. Tulad ng sinabi ng Fifth Elder, ang isang martial artist ay maaaring hindi gaanong kamukha sa mata ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang isang alchemist na may napakahusay na medikal na kasanayan ay igagalang ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung tutuusin, iisa lang ang buhay ng bawat isa, at walang gustong mamatay. Sa ngayon, isaalang-alang natin kayong dalawa bilang isang pangkat.
Sabi ng ikalimang elder. Agad na tumango si Sofia Carillo, oo, fifth elder. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Bobby Aguilar. Tumingin siya sa fifth elder at sinabing, Fifth elder, baka hindi ako makapag-stay sa Divine Alchemist Pavilion sa lahat ng oras. Para kay Bobby Aguilar, isa lang ang layunin niya sa pagpunta sa Divine Alchemist Pavilion upang makuha ang mga mapagkukunan nito. Tulad ng para sa mga pamamaraan ng alchemy ng Divine Alchemist Pavilion, wala silang ibig sabihin kay Bobby Aguilar. Mukhang hindi nagulat ang fifth elder. He chuckled, walang requirement ang Divine Alchemist Pavilion para sa pilitan kang manatili. Gayunpaman, kapag ipinatawag ka ng pavilion, kailangan mong bumalik. Sa puntong ito, huminto ang ikalimang elder at nagpatuloy, syempre, kailangan mo pa ring manatili dito kahit man lang sa unang buwan. Isang buwan. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Problema ba iyon? Tanong ng ikalimang elder. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby Aguilar, ay. Baka umalis ako anumang oras. Masyadong mahaba ang isang buwan para sa akin. Anong biro? Wala nang masyadong oras si Bobby Aguilar. Bukod dito, napakaraming variable sa isang buwan. Minus line break. Tila nakita ng fifth elder ang mga iniisip ni Bobby Aguilar. Tiningnan niya si Bobby Aguilar pataas at pababa, pagkatapos ay medyo walang magawa, I see. Kaya ang ibig mong sabihin ay gusto mong pumunta at umalis ayon sa gusto mo. Tama ba? Bahagyang namula si Bobby Aguilar. Iyon talaga ang ibig niyang sabihin. First, pag-usapan ang pagkasuklam sa sariling kakayahan. Ang fifth elder rolled his eyes. Bobby Aguilar, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang Divine Alchemist Pavilion ay may mga lektura bawat buwan, at nagtuturo sila ng mga formula ng tableta. Paalala ng ikalimang elder. Umiling si Bobby Aguilar, ikalimang elder, hindi ko kailangan ng mga formula ng tableta. Bumantong hininga ang fifth elder, Bobby Aguilar, sira-sira ka talaga. Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy siya, hindi ako makapagdesisyon sa bagay na ito. Kailangan mong kausapin ng personal ang Pavilion Master pagbalik niya. Nagmamadaling nagtanong si Bobby Aguilar, kailan babalik ang Pavilion Master? Sinabi ng ikalimang elder, dapat sa loob ng ilang araw na ito. Okay, salamat. Tumango si Bobby Aguilar. Pagkatapos, inutusan ng fifth elder ang isang tao na ayusin ang tirahan para kay Bobby Aguilar. Bilang isang master pharmacist, natural na hindi sira ang kwarto ni Bobby Aguilar. Bagamat hindi ito may kukumpara sa tirahan ng elder, medyo komportable at tahimik ang kanyang mansyon. Ang mansyon ni Sofia ay nagkataong katabi, at, kung ikukumpara, ang kanyang mansyon ay mukhang medyo sira. Pagkabalik sa mansyon, si Edward Green ay napabulala sa pagkamangha, Mr. Aguilar, ang Divine Alchemist Pavilion ay talagang pambihira. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kay Aman na chi dati. Tumango rin si Bobby Aguilar, sa katunayan, ang chi ng Divine Alchemist Pavilion ay higit pa sa ibang mga lugar. Hindi alam kung gaano karaming mga gamot ang nakaimbak sa Divine Alchemist Pavilion. Ang chi na inilabas ng mga materyales ay nakakapresko at nakapagpapalakas. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar. Naka-cross-legged siya sa arhat bed at nagsimulang sumipsip ng chi mula sa Divine Alchemist Pavilion. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Gaya ng dati, nag-jogging si Bobby Aguilar sa paligid ng Divine Alchemist Pavilion kaninang umaga. Noon lang, biglang naramdaman ni Bobby Aguilar ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang sakit ay dumaan ngunit iniwan si Bobby Aguilar sa hindi matiis na sakit. Anong nangyayari? Napahawak si Bobby Aguilar sa kanyang dibdib, nakayuko. Sinubukan niyang damahin ang kanyang katawan ngunit walang nakitang abnormal. Ang pakiramdam na ito ay nagpabagabag kay Bobby Aguilar. Siya ay nakatayo sa pwesto ng mahabang panahon, at isang mahina, hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang napuno sa kanyang puso. Ginoo Aguilar, hiniling ka ng ikatlong elder. Sa sandaling ito, isang alchemist ang lumapit at nagsabi. Third elder. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Tila hindi niya kilala ang ikatlong elder, at hindi pa niya ito nakilala. Naiintindihan ko.
Hindi na masyadong inisip ito ni Bobby Aguilar, at pagkatapos tumango, nagmadali siyang pumunta sa tirahan ng elder. Sa pagpasok sa tirahan ng third elder, nalaman ni Bobby Aguilar na naroon din si Sofia. At sa harap mismo ni Sofia ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may mahabang kilay. Pagbati, pangatlong elder. Lumapit si Bobby Aguilar at binati ang matanda na may mahabang kilay. Ang ikatlong elder ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata at nagsabi, "May nakipag-appointment para sa pagpapagamot ngayon, ngunit wala akong oras para dito. Narinig ko na kayo ay mga bagong dating na alchemist at may mga espiritual na apoy." Hindi na masyadong nag-isip si Bobby Aguilar at agad na pumayag at tumango. Umalis ang dalawa sa tirahan ng matanda at tinungo ang klinik. Napakalaki ng klinika ng Divine Alchemist Pavilion. Bagamat opisyal na bukas sa publiko, walang pagkakataong makapasok ang mga mahihirap. Pumasok sina Bobby Aguilar at Sofia Carillo sa klinik at umupo, naghihintay sa pagdating ng pasyente. Sinasabi ng mga tao na ang karakter ni Third Elder ay hindi masyadong maganda, at siya ay sobrang seloso. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Sabi ni Sofia na walang ekspresyon sa mukha. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at tumawa, "Who cares? Wala itong kinalaman sa amin." Sinulyapan ni Sofia si Bobby Aguilar at mahinang ngumuso, "Nag-aalala lang ako na i-set up niya tayo." Kabanata 333. Bitag. Anong uri ng bitag? Hindi ito pinansin ni Bobby Aguilar. Si Sofia Carillo ay natural na isang babae na kakaunti ang salita, kaya hindi na siya nagsalita pa. Nakaupo ang dalawa doon ng matagal na naghihintay. Hanggang sa tanghali ay may pumasok mula sa labas. Ang bisita ay isang binata, magarbong manamit at may pambihirang kilos. Sumunod sa likuran niya ang dalawang lalaking nakasuot ng bodyguard. Tiningnan ni Bobby Aguilar ng malapitan at nalaman na ang dalawang bodyguard ay talagang mga grandmaster ng third rank. Kahit na ang mga bodyguard ay mga grandmaster ng third rank, dapat ay may kahangahangang background, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Lumapit ang binata kay Bobby Aguilar at umupo sa harapan niya. Tiningnan niya si Bobby pataas at pababa at nagtanong, "Ikaw ang gagamot sa akin?" Tumango si Bobby at sumagot, "Oo, ano bang pinagkakaabalahan mo?" Tamad na naginat ang binata at sinabing, "Hindi ba alchemist ka? Hindi mo ba masasabi?" Kumunot ang noo ni Bobby, hindi nasisiyahan sa inasal ng binata. "Kalimutan mo na, nandito ako para bumili ng gamot, nakausap ko na ang matanda mo." Nanginginig na ikanaway ng binata ang kanyang kamay. Kumuha siya ng race eta at inihampas sa mesa. Sa mesa ay nakasulat ang 4 o 5 uri ng pills. Ang mga pills na ito ay karaniwan at hindi mahirap gawin. "Bobby, let me do it," biglang sabi ni Sofia Carillo. Tumango si Bobby, "Iyon lang ang iniisip ko." Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang binata ay biglang tumayo, malamig na tumingin kay Bobby, at sinabing, "Ikaw ba si Bobby Aguilar?" Nagtaka si Bobby Aguilar, "Parang hindi kita kilala, di ba?" Tawa ng tawa ang binata, "Hahaha, syempre hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Ako ay mula sa Blair family, Travis Blair." Malamig na sabi ng binata. Blair family. Ang Hernandez family ng Capital City. Nagbago ang mukha ni Bobby. Bahagya. Walang pakialam na nagsalita ang binata, "Tama. Maliit lang talaga ang mundo, hindi ko inaasahan na makakabangga kita dito." Napansin ni Sofia Carillo ang kakaibang kapaligiran sa pagitan ng dalawa, kaya dali-dali siyang humakbang at sinabing, "Bobby, tumabi ka, hayaan mo akong gawin ito." Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Sofia Carillo kay Travis Blair at magalang na sinabi, "Sir, isa rin akong alchemist ng Divine Alchemist Pavilion. Isasama ko ang pills para sa iyo ngayon din." "Ikaw." Sumulyap si Travis Blair kay Sofia Carillo, at saka siya sinampal. Namula ang mukha ni Sofia Carillo, at isang malinaw na marka ng kamay ang lumitaw sa kanyang pisngi. "Ano ba kasing ginagawa mo? Magwala ka. Gusto kong si Bobby Aguilar ang personal na gumawa ng gamot ko." Ngumisi si Travis Blair.
Bakas ang galit sa mga mata ni Sofia Carrillo, ngunit napahawak siya sa kanyang dila dahil sa kanyang kinatatayuan. Naging malamig ang mukha ni Bobby. Gayunpaman, dahil nasa Divine Alchemist Pavilion sila at kara-rating lang ni Bobby, hindi nararapat na gumawa ng eksena dito. Kaya, huminga ng malalim si Bobby at sinabing, ito ang Divine Alchemist Pavilion. Kung gusto mong manggulo, dalhin natin sa labas. Nagkunwaring inosente si Travis Blair, gusto ko lang bumili ng pills, paano nagdudulot ng gulo? Ang Divine Alchemist Pavilion ba ay nananakot ng mga tao? Pinigilan ni Bobby ang kanyang galit at tumango, fine, ipagtitimpla ko na kayo ng gamot. Pagkatapos noon, tumingin si Bobby kay Sofia Carrillo at sinabing, kunin mo sa akin ang medicinal cauldron at herbs. Pumayag naman si Sofia Carrillo, pumunta sa gilid, at kinuha ang medicinal cauldron at ang mga kinakailangang halamang gamot. Nang may tayo na ang kaldero, agad na nagliwanag ang asul na espiritual na apoy sa palad ni Bobby. Umaalingaw-ngaw ang apoy sa kaldero at ang mga halamang gamot ay mabilis na naging likidong panggamot. Dahil ordinaryo lang ang mga materyales na kailangan ni Travis Blair, kalahating oras lang ang ginugol ni Bobby para matagumpay na pinuhin ang pills. 5 pills ang inilagay sa harap ni Travis Blair. Inumin mo ang iyong pill at umalis ka kaagad. Sabi ni Bobby Aguilar, pinipigilan ang kanyang galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinurot ni Travis Blair ang tableta gamit ang kanyang mga daliri, sinulyapan ito, pagkatapos ay itinapon ito sa lupa, na durog sa ilalim ng paa. Anong klaseng dogshit ito? Ito ay hindi kwalipikado, gawin itong muli. Natatawang sabi ni Travis Blair. Lalong nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Pinipigilan ang kanyang galit, nagbabala siya, Travis Blair, sinasabi ko sa iyo, huwag mong ipilit. Tumawa ng malakas si Travis Blair, hindi ako titigil, anong gagawin mo dyan? Pagkasabi noon, pinulot niya ang lahat ng mga tabletas at itinapon sa lupa. Gawin itong muli, hanggang sa masiyahan ako. Ngumuso si Travis Blair. Tinitigan ni Bobby Aguilar si Travis Blair, walang sinabi saglit. Maraming alchemist sa paligid nila ang nagtipon palapit. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok kay Bobby Aguilar. May mga patakaran sa Divine Alchemist Pavilion, walang sino man ang pinayagang gumamit ng puwersa sa loob, pati na ang mga pambubuli sa mga customer na dumating para bumili ng gamot. Kaya, pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang galit at tumango, sige, babalik ako para sa iyo. Pumulot siya ng ilang halamang gamot at nagsimulang gumawa muli ng gamot para kay Travis Blair. Lumipas ang mahigit kalahating oras. 5 tabletas ang damapo sa kamay ni Bobby Aguilar. Inabot ni Bobby Aguilar ang gamot kay Travis Blair at malamig na sinabi, inumin mo ang iyong gamot at magwala ka. Sinulyapan ito ni Travis Blair at nginisyan, anong kalokohan ang ginawa mo this time, sugar beans? Kahit na ang mga aso ay hindi makakain ng bagay na ito. Sir, walang problema sa gamot na ginawa ni Bobby Aguilar. Ang isa pang alchemist ay hindi na nakatiis. Pinandilatan siya ni Travis Blair at malamig na sinabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang Hernandez family ay maislan sa ating trabaho, anumang pagtutol. Nang marinig ang mga salitang, Pamilya Hernandez, nagbago ang mga mukha ng maraming alchemist na naruroon, at lahat sila ay umatras. Bobby Aguilar, tiisin mo lang, siya ay mula sa Hernandez family, kung tutuusin. May humakbang pa at bamulong ng paalala. Habang nakaupo si Travis Blair sa kanyang upuan, mapang-asar niyang sinabi, ulitin mo, huwag mong sayangin ang oras ko. Ngumisi si Bobby Aguilar, sige, gagawa ako ulit para sa iyo. Sa pagkakataong ito, kumuha si Bobby Aguilar ng ilang iba't ibang halamang gamot at itinapon ang mga ito sa panggamot na kaldero. Hindi lang iyon, parang iba rin ang kanyang alchemy technique kaysa dati. Hindi napigilan ng lahat na sumimangot, saglit na hindi maintindihan ang intensyon ni Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, nahulog ang isang itim na tableta sa kamay ni Bobby Aguilar. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang tableta at malamig na nagtanong, nasiyahan ka na ba sa pagkakataong ito? Tiningnan ito ni Travis Blair at kumunat ang noo, ano ito? Sinusubukan mo bang lokohin ako? Ngumisi si Bobby Aguilar,
Isang power dissipating pill. Power dissipating pill. Bulalas ng isang tao sa paligid. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang paglunok sa tableta na ito ay makakasira sa mismong pundasyon ng gumagamit nito, at maaari pang ang pilitin ang kanilang lakas na bumalik. Ang mukha ni Travis Blair ay unti-unting nagdilim din, pinaikit ang kanyang mga mata, malamig niyang sinabi, itago mo ang power dissipating pill na iyon para sa iyong sarili. Hindi, regalo sa'yo. Gusto mo man o hindi, kinukuha mo. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang baba ni Travis Blair. Sumunod, pilit niyang ibinuka ang bibig ni Travis Blair. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit ang mga bodyguard ni Travis Blair at agad na sinugod si Bobby Aguilar. Scram! Hindi man lang sila nilingan ni Bobby Aguilar habang itinaas niya ang kanyang kamay para pakawalan ang absolute beginning sacred feast. Napalipad ang dalawang bodyguard dahil sa impact. So gusto mong manggulo? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Wala akong pakialam kung galing ka sa Hernandez o Perez family, baka pagbigyan ka ng iba, pero hindi. Dahil doon, direktang itinulak ni Bobby Aguilar ang power dissipating pill sa bibig ni Travis Blair. Kabanata 334. Ang power dissipating pill ay pilit na itinulak sa bibig ni Travis Blair ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, hinampos ni Bobby Aguilar ang kanyang palad, at ang tableta ay direktang nahulog sa tiyan ni Travis Blair. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, ito ay parang isang maliit na bomba, na agad na sumabog. Habang pilit na tinangka ni Travis Blair na alisin ito sa kanyang lalamunan, huli na ang lahat. Ang Pildores ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang dantian. Bobby Aguilar, gusto mong mamatay? Galit na umungol si Travis Blair. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Bobby Aguilar, na nagsasabing, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Kinagat ni Travis Blair ang kanyang mga ngipin, miyembro ako ng pamilya Blair, at naglakas loob kang tretuhin ako ng ganito. Nang marinig ang mga salita ni Travis Blair, tinampol ni Bobby Aguilar ang kanyang noo, biglang natauhan. Oh, tama, galing ka sa pamilya Blair. That makes it even less forgivable, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, nakita niya si Bobby Aguilar na humakbang pasulong at sinipa si Travis Blair sa tiyan. Ang sipa na ito ay nagpalipad kay Travis Blair ng 10-10 metro ang layo. Agad na dumami ang matinding sakit sa kanyang dantian. Napahawak si Travis Blair sa kanyang tiyan at lumuhod sa lupa. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Itinuro niya si Bobby Aguilar nang hindi makapaniwala, at masakit na sinabi, ikaw. Talagang sinira mo ang aking dantian. Ngumisi si Bobby Aguilar, ang isang tulad mo ay magdulot ng gulo sa madaling panahon, mas mabuting tanggalin ka ng maaga. Lahat ng nakikinig ay nanginginig sa takot. Lalo silang nakaramdam ng takot sa kalupitan ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, papatayin kita. Umuungol si Travis Blair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na patay kay Bobby Aguilar, na nagnanais na mapunit niya si Bobby Aguilar sa libu-libong piraso. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparikan, papatayin kita ngayon din. Isang mamamatay tao na espiritu ang biglang sumambulat mula kay Bobby Aguilar. Naramdaman ang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu, si Travis Blair ay biglang nabulunan at hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Walang inaasahan na hindi lang si Bobby Aguilar ang hindi natatakot sa pamilya Blair, nasira pa niya ang dantian ni Travis Blair. Yan ang pamilya Blair. Isang nangungunang maimpluwensyang pamilya sa capital city. Hintayin mo na lang ako. Bumangon si Travis Blair mula sa lupa. Sa tulong ng kanyang mga bodyguards, nahirapan siyang mag-walk out. Natahimik ang consulting room, lahat ay nakatingin sa isa't isa, tila hindi makapaniwala na nangyari nga ito. Si Bobby Aguilar ay kumilos na parang walang nangyari, nakaupo doon at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kumunot ang noo ni Sofia Carrillo at lumapit para sabihin, walang makakalaban sa Divine Alchemist Pavilion. Ngumisi si Bobby Aguilar, aalis na lang ako.
Saglit na natahimik si Sofia Carrillo at saka sinabing, magpapatoto ako para sa iyo. Si Travis Blair ang nagsimula nito. Hindi na kailangan, iwinagayway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Nakahanda na siyang paalisan sa Divine Alchemist Pavilion. Noon lang, sumugod si Fifth Elder mula sa labas. Mabilis siyang pumunta sa gilid ni Bobby Aguilar at napabulala sa gulat, may kapansanan ka. Travis Blair. Walang balak na itago si Bobby Aguilar at tumango, oo, ginawa ko. Ikaw, biglang hindi alam ni Fifth Elder ang sasabihin. Alam mo ba na siya ang direktang inapo ng pamilya Blair? Nag-aalalang sabi ni Fifth Elder. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, nakaaway na ako ng pamilya Blair. Ang isa pa o mas kaunti ay walang pinagkaiba. Ikalimang Elder, huwag kang mag-alala. Hindi ko i-drag ang Divine Alchemist Pavilion dito. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing. Hindi alam ni Fifth Elder kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Bigla siyang parang may naisip at nakakunot ang noo na nagtanong, sino ang nagpapasok sa iyo sa consultation room? Bago pa makasagot si Bobby Aguilar, nagmamadaling sinabi ni Sofia Carrillo, ito ay pangatlong Elder. Pangatlong Elder. Isang kislap ng galit ang bumalatay sa mukha ni Fifth Elder. Siguro sinasadya niya. Sinasadya niya siguro. Galit na sabi ni Fifth Elder. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, pumasok si Third Elder mula sa labas ng pinto. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, Bobby Aguilar, ang lakas talaga ng loob mo. Hinayaan kitang kumuha ng mga konsultasyon, at talagang may pinaganya mo. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar, hindi umiimik. Naniwala na siya ngayon sa sinabi ni Sofia Carrillo. Sinasadya ng pangatlong Elder na ito. Third Elder, bakit mo hinayaang magpakonsulta si Bobby Aguilar? Malamig na tanong ni Fifth Elder. Walang pakialam si Third Elder at bahagyang ngumuso, ano ang problema ko, bilang isang Elder, na nag-uutos sa isang alchemist na kumonsulta. Ngunit malinaw mong alam na si Bobby Aguilar ay may alitan sa pamilya Blair. Galit na saway ni Fifth Elder. Nagkunwaring nagulat si Third Elder at sinabing, talaga. Hindi ko alam iyon, pero anong kinalaman niyan sa Divine Alchemist Pavilion? Kahit magkaaway sila, hindi sila makakalaban dito, di ba? At sila ay lumaban ng walang awa, hindi ba nila sinisira ang reputasyon ng ating Divine Alchemist Pavilion? Sarkastikong sabi ni Third Elder. Ikaw. Galit na galit ang Fifth Elder, hinihimas ang kanyang balbas at pinandilatan si Third Elder, nagnanais na lamunin siya ng buhay. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Third Elder at tumayo, mukhang hindi kita nasaktan, kaya bakit sinasadya mo akong saktan? Itinuro ni Third Elder si Bobby Aguilar at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, sino ang nananakit sa iyo? Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar at nag-analisa ng mag-isa, judging by your age, you should be 80 or 90 years old, right? Kung hindi ako nagkakamali, malamang red spiritual fire lang ang taglay mo. O baka wala kang espiritual na apoy. Bilang isang elder sa Divine Alchemist Pavilion sa loob ng maraming taon, naging isa ka lang dahil sa iyong seniority, o baka naawa sa iyo ang Pavilion Master. Pagkasabi nito, huminto sandali si Bobby Aguilar at hinimas ang kanyang baba, so, I guess you must be a useless person with a strong sense of jealousy. Nang makita na kami ni Sofia Carrillo ay ipinanganak na may espiritual na apoy, naging malungkot ka at naiingit, tama ba? Ilang salita ang naiwan kay Third Elder na pulang-pula at galit na galit. Habang ang Fifth Elder ay pumalakpak at nag-cheer. Bobby Aguilar, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Fifth Elder. Sabi ni Bobby Aguilar na may misteryosong ngiti, akala ko. Isang 80 o 70 taong gulang na lalaki, na naabot lamang ang antas ng Grandmaster sa ilalim ng mga mapagkukunan ng Divine Alchemist Pavilion. Kung hindi sayang yan, ano? Naging pangit na berde ang mukha ni Third Elder dahil sa galit. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar at sinabing, ikaw na matalas ang ngipin, maghintay hanggang sa bumalik ang Pavilion Master at tingnan kung paano mo ipaliwanag ang iyong sarili. Ngumisi si Bobby Aguilar, explain. Ano ang kailangan kong ipaliwanag? At worst, makakaalis na lang ako.
Kung wala ang Divine Alchemist Pavilion, makakaligtas pa rin ako. Hindi tulad mo, kung wala ang Divine Alchemist Pavilion, malamang na hindi ka makakain ng mainit na pagkain. Sige. Maghintay at makita ipaalam. Galit na pahayag ng Third Elder. Dahil alam niyang hindi niya kayang makipag-usap kay Bobby Aguilar, hindi na niya hinanggad na ipahiya ang sarili at umalis ng galit. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay sinalubong ng palakpakan sa paligid. Kahit sa mga mata ni Sofia Carrillo, hindi maiwasang lumabas ang bahid ng paghanga. Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang Pavilion Master, paniniguro ni Fifth Elder. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, naniniwala si Bobby Aguilar na ang Lord of Medicine God Pavilion ay hindi posibleng masaktan ang buong pamilya Blair para sa kanya. Minsan, hindi mahalaga ang pagiging tama o mali. Ang mahalaga ay pansariling interes. Kabanata 335. Orihinal na sinadya ni Bobby Aguilar na umalis sa Divine Alchemist Pavilion upang maiwasang magdulot ng gulo. Gayunpaman, itinanggi ng Fifth Elder ang ideya ni Bobby, umiling-iling at sinabing, hintayin muna nating bumalik ang Pavilion Master. Kung aalis ka ngayon, talagang magdudulot iyon ng problema sa Divine Alchemist Pavilion. Nag-isip sandali si Bobby at tumango, sinabing, sige, sumasang-ayon ako. Bilang isang lalaki, dapat managot ang isang tao, at hindi basta-basta aalis si Bobby at iiwan ang gulo. Pagkatapos, sabay na lumabas ng medical room sina Bobby at Sofia Carrillo. Pagkabalik sa tirahan, same time na sinabi ni Sofia Carrillo, kapag bumalik ang Pavilion Master, magpapatoto ako sa ngalan mo. Naniniwala ako na gagawin din ng iba para sa iyo. Napangiti si Bobby, na nagsasabing, huwag mong masyadong isipin iyon. Mag-focus ka sa alchemy mo. Tumango si Sofia Carrillo at bumalik sa kanyang trabaho. Ang Divine Alchemist Pavilion ay may masaganang stock ng mga halamang gamot. Kahit na ang mga ibinigay sa mga alchemist para sa pagsasanay ay may mga dekada ng nakapagpapagaling na katangian. Ang mga may higit sa 100 taon ng kapangyarihang panggamot ay tila hindi gaanong mahalaga sa Divine Alchemist Pavilion. Dahil minsan akong nakapunta sa Divine Alchemist Pavilion, hindi ako makakaalis ng walang dala. Napaisip si Bobby habang nakaupo sa kwarto. Ayon sa mga patakaran ng Divine Alchemist Pavilion, si Gideon Griffin ay may karapatang tumanggap ng mga halamang gamot para sa pagsasanay. Sa pag-iisip nito, tumayo si Bobby at naglakad patungo sa storage room. Napakalaki ng storage room ng Divine Alchemist Pavilion. Pagkalapit ni Bobby ay nakaramdam siya ng matinding amoy ng mga halamang gamot. Sa pasukan ng storage room, mayroong 2 alchemist na namamahala sa pagpaparehistro at pagkolekta ng damo. Umakyat si Bobby at sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at intensyon. Nagkatinginan ng 2 alchemist, saka naglabas ng form at inilagay sa harap ni Bobby. Alchemist Aguilar, mangyaring magparehistro muna. Magalang nilang sabi. Kinuha ni Bobby ang form at maingat na binasa. Bukod sa pangalan ng pagpaparehistro, may isa pang kolum upang isulat ang dami ng mga halamang gamot na matatanggap. Itinuro ni Bobby ang kolum na ito at nagtanong, ilan ang matatanggap ng bawat tao. Ngumiti ang 2 alchemist, sa teorya, walang limitasyon sa dami. Ngunit ang karaniwang halaga na kinukuha ng bawat tao ay nasa pagitan ng 8 at 10. Nagulat agad si Bobby. Walang limitasyon. Hindi ba masyadong exaggerated iyon? Ang mga mapagkukunan ng Divine Alchemist Pavilion ay mas malawak kaysa sa naisip ni Bobby. Kung gayon kukuha ako ng 100 sa ngayon. Agad na pinuna ni Bobby ang bilang na 100 sa huling kolom. Sige, maghintay sandali. Tumayo ang isa sa mga alchemist at pumasok sa storage room habang si Bobby ay nakaupo doon, tahimik na naghihintay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang alchemist. Nang may paghingi ng tawad sa kanyang mukha, sinabi niya, Alchemist Aguilar, natatakot ako na hindi mo matatanggap ang mga halamang gamot. Bakit hindi? Naguguluhan na tanong ni Bobby. Ang alchemist ay hindi alam kung paano ipaliwanag at nauutal, hindi makapagsalita.
Gusto pa rin ng isang malapit ng mapatalsik na alchemist na makatanggap ng mga halamang gamot. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang lumabas sa storage room. Ito ay walang iba kundi ang third elder. Nang makita ang pangatlong elder, agad na naunawaan ni Bobby. Ngumisi siya, kaya ikaw, itong lumang basura, ang nanggugulo. Nang marinig ang salitang, lumang basura, biglang nagbago ang mukha ni third elder. Ikaw, anong tinawag mo sa akin? Pinandilatan ni third elder si Bobby. Ngumisi si Bobby, ano, hindi mo pa ba narinig? Sige, ulitin ko ulit. Matandang basura, matandang hayop, matandang bastard, ano ang undead sa iyo? Alin ang mas gusto mo? Sabi ni Bobby na parang kinikilig. Namumula ang mukha ni third elder sa galit, at galit na itinuro niya si Bobby, sinabing, ikaw. Paano naman ako? Ako ang iyong ama, ngayon ay mawala ka. Napangisi si Bobby. Nanginginig sa galit si third elder. Walang sino man ang nang-insulto sa kanya ng ganito sa buong taon niya sa Divine Alchemist Pavilion. Pinigilan ng ikatlong elder ang kanyang galit, sinabing, Bobby Aguilar, ako ay isang elder ng The Divine Alchemist Pavilion. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng respeto? Ngumisi si Bobby, paumanhin, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng paggalang. Dahil alam niyang hindi siya mananalo sa salita, tumikim si third elder, talas ang dila, makinig ka, hindi ka kukuha ng kalahating damo ngayon habang nandito ako. Oh, ganoon ba? Iinuman ko pa rin ang mga halamang gamot ngayon. Malamig na sabi ni Bobby. Pagkatapos ay bumaling siya sa dalawang alchemist na namamahala sa pamamahagi ng mga halamang gamot, pumunta kayo at kumuha ako ng 100 halamang gamot. Ang dalawang alchemist ay mukhang napakagulo, hindi alam kung ano ang gagawin. Hehe, tingnan ko kung sino ang maglakas loob na pumunta. Nakasandal ang ikatlong elder sa kanyang mga kamay, na mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili. Alchemist Aguilar, nandito lang kami para tumulong, pakiusap. Huwag mong subukang gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. Sabi ng dalawang alchemist na may mapait na ngiti. Tumango si Bobby at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan, pero determinado akong inumin ang mga halamang ito ngayon. Pagkasabi noon ay naglakad na si Bobby patungo sa storage room. Ano, sinusubukan mong kunin sila sa pamamagitan ng puwersa? Mabilis na sumulong si third elder at hinarangan ang daan ni Bobby. Sinulyapan siya ni Bobby at nginisyan, ayon sa mga patakaran ng Divine Alchemist Pavilion, may karapatan akong tumanggap ng mga halamang gamot. Wala kang karapatang pigilan ako. Nagdilim ang mukha ni third elder, kalokohan. Kung maglakas loob kang humakbang sa kalagitnaan ng storage room, maituturing kang rebelde. Undead old man, itigil mo na ang paglalagay ng label sa akin. Sabi mo rebelde ako. Sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Bobby. Galit na galit si third elder kaya nanginginig ang buong katawan niya, ngunit wala siyang masabi. Umalis ka sa daan. Malamig na saway ni Bobby. Sa pagbagsak ng mga salita, sumabog ang isang mamamatay tao na espiritu. Muling nagbago ang mukha ni third elder, nakaramdam siya ng matinding pressure sa buong katawan niya, at inaatake ang 5 viscera at 6 na bituka niya. Dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Bobby, tinuro siya ni third elder at sinabing, sige, maghintay ka lang, maghintay ka. Pagkasabi noon, lumusab si third elder. Ngumuso si Bobby, ang duwag. Matapos iwan ang mga salitang iyon, humakbang si Bobby papunta sa storage room. Dapat sabihin na ang storage room na ito ay lampas sa imahinasyon ni Bobby. Hindi ito tulad ng naisip ni Bobby, isang simpleng bodega. Sa totoo lang, ang storage room na ito ay isang bagong mundo, medyo katulad ng isang malaking shed sa kanayunan para sa pagsasaka. Isang malawak na lupain ang bumungad sa mga mata ni Bobby. Iba't ibang halamang gamot ang ipinakita, puno ng buhay. Nagulat si Bobby nang makita ang eksenang nasa harapan niya at hindi napigil ang mapabulalas, itong mga halamang gamot, buhay ba sila? Tumangala siya sa kanyang paligid at mabilis na natuklasan ang pambihirang aspeto ng storage room.
Ang storage room na ito ay isang giant array para sumipsip ng espiritual na enerhiya ng kalikasan. Kung ikukumpara sa hanay na ito, ang porma sayon ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya na itinakda ni Bobby ay wala. Hindi nakakagulat na ang Divine Alchemist Pavilion ay may napakaraming storage. Mahinang ungol ni Bobby. Kahit isang ordinaryong halamang gamot na inilagay sa kapaligirang ito ay lalago sa hindi maisip na bilis. Anong klaseng pag-iral ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion na ito, para makapag-set up ng napakalaki at mamahaling array? Hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kabanata 336. Nararamdaman ang chi sa loob ng storage room na ito, hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na main trigger. Sa hinaharap, may daan-daang taon na halaga ng mga halamang halaman na lumalago ng mayabong sa storage room na ito. Nilunok ni Bobby Aguilar ang kanyang laway, kahit na naisip na walisin ang lahat. Siyempre, naiisip lang ni Bobby. Ang ganitong pagnanakaw ay hindi nababagay sa ugali ni Bobby. Kumuha siya ng 100 halamang halaman na tumutubo sa loob ng ilang dekada at tumalikod para umalis sa storage room. Maaari mong bilangin ang mga ito, mayroong 100 sa kabuuan. Inilagay ni Bobby ang mga halamang gamot sa harap ng dalawang alchemist. Ang dalawang alchemist ay nagmamadaling tumanggo at sinabing, "Mr. Aguilar, dapat mong irehistro ito." "Sige." Sumang-ayon si Bobby sabay tango. Isinulat niya ang kanyang pangalan at ang bilang ng mga halamang gamot sa papel, at pagkatapos ay inimbak ang lahat ng mga halamang gamot sa kanyang special magic artifact. Pagkabalik sa kanyang tirahan, hindi na makapaghintay si Bobby na ilabas ang mga halamang ito. Sa pagtingin sa mga halamang nakakalat sa buong sahig, hindi maiwasan ni Bobby ang pakiramdam na isa siyang mayamang tycoon. Kung pag-uusapan, sa tingin ko ang aking card ay walang pera. Biglang may naisip na problema si Bobby. Sa panahong ito, gumastos si Bobby ng kaunting pera para magsalba ng mga halamang gamot. Halos maubos ang 2 bilyon sa kanyang bank account. Kaya, inilabas ni Bobby ang kanyang cellphone at tinawagan si Ray Walters. Pagkatapos kumonekta sa tawag, tinanong ni Bobby, "Magkano ang natitirang pera sa aking account ngayon?" Nagmamadaling sinabi ni Ray Walters sa kabilang dulo, "Sandali lang, hayaan mong tingnan kita." Pagkaraan ng ilang minuto, muling tumawag si Ray Walters, na medyo nahihiya, "Mr. Aguilar, lahat ng pera sa account ay ginamit para palawakin ang kumpanya, kaya..." "So magkano ang natitira?" tanong ni Bobby. Mataimtim na sinabi ni Ray Walters, "Wala pang 300 milyon. 300 milyon. Ang bilang na ito ay mas mababa kaysa sa naisip niya." Bagamat walang pakialam si Bobby sa pera, sa mundong ito, mahirap mabuhay ng walang pera. Bukod dito, ang pera sa huli ay isang mahirap na pera. Kung makakatagpo siya ng 1 dekalidad na damo balang araw, maaaring kailanganin niyang gumastos ng malaking halaga ng pera. "Nakita ko." Ibinaba na ni Bobby ang telepono. Hinaplos niya ang kanyang baba at bumulong sa sarili, mukhang kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng pera. Habang tumatagal ang mga sinasabi niya, biglang bumukas ang pinto. Kasunod nito, galit na sumugod si Third Elder. Sa tabi niya ay may 2 pang may awtoridad na mukhang matanda. "Law Enforcement Elders, siya na." Tinuro ni Third Elder si Bobby at sinabing. Hindi lang sa pilitan niyang pinasok ang storage room kundi ninakaw din niya ang mga halamang gamot. Pakiusap na parusahan siya ng mahigpit, Law Enforcement Elders. Ang 2 Law Enforcement Elder na nasa harapan niya ay malamig na tumingin kay Bobby at sinabing, "Sino ang nagpapahintulot sa iyo na puwersahang pasukin ang storage room?" Tumayo si Bobby at magalang na sinabi, pagbati sa 2 Law Enforcement Elder. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Bobby ang buong kwento sa Law Enforcement Elders. Kung hindi dahil sa pilit na pinipigilan ni Third Elder ang mga halamang gamot, hindi ako maglalakas loob na tumuntong sa storage room. Yumuko si Bobby at sinabing, "Huwag mong subukang itapon sa akin ang iyong maruming tubig." Sabi ni Third Elder na may kakaibang tono. "Maliwanag na pinagnanasaan mo ang mga halamang gamot at pumasok sa storage room." Hindi mapakali si Bobby na harapin si Third Elder.
Yumuko siya at sinabing, 2 law enforcement elders, 100 halaman lang ang ininom ko na may ilang dekada ng bisa para sa pagsasanay. Hindi ito dapat lumabag sa anumang mga patakaran, tama ba? Malamig na sinabi ni law enforcement elder, anuman ang dahilan, hindi ka dapat sapilitang pumasok sa storage room. Oo, binugbog din niya si Travis Blair, na dumating upang kunin ang keel. Sigaw ni third elder. Si law enforcement elder ay malamig na tumingin kay Bobby at sinabing, sumama ka sa amin. Kumunot ang noo ni Bobby. Ang lakas ng 2 law enforcement elder na ito ay nasa peak form of Grandmaster realm. Sa harap nila, halos walang pagkakataong manalo si Bobby. Maawa po kayo, law enforcement elders. Nasa tabi niya sina Edward Green at Sofia Carillo. Mabilis na lumapit ang 5th elder at nagpaliwanag, pakiawa sa kanya, law enforcement elders. Ang lahat ng ito ay resulta ng bitag ni third elder, at wala itong kinalaman kay Bobby Aguilar. Kalokohan ang sinasabi mo. Galit na sigaw ni third elder. Malamig na bumantong hininga ang 5th elder, may kaugnayan man ito sa iyo o hindi, alam mo iyon sa iyong puso. Anong kinalaman nito sa akin? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tama na. Pinutol ng law enforcement elder ang kanilang awayan. Sinulyapan niya si Bobby at sinabing, kahit ano pa ang dahilan, hindi ka kwalipikadong pumasok sa storage room. Ayon sa mga patakaran, dapat namin kayong parusahan. Sumama ka sa amin. May gustong sabihin ang 5th elder, ngunit ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay para pigilan siya. Tumayo siya at sinabing, sige, sasama ako sa iyo. Pagkatapos nito, si Bobby Aguilar ay kinuha mula sa mansyon ng 2 law enforcement elder. Ika-5 elder, ano ang dapat nating gawin? Hindi naman magkakaproblema si Mr. Aguilar, di ba? Nag-aalalang tanong ni Edward Green. Kinawayan ng 5th elder ang kanyang kamay at sinabing, babalik na bukas ang pavilion master. Hayaan natin siyang magdesisyon. Hehe, tiyak na hindi hahayaan ng pavilion master ang mayabang na batang ito sa pagbabalik niya. Sabi ni third elder sa kakaibang tono. Malamig na tiningnan ng 5th elder si third elder at sinabing, babayaran mo ang ginawa mo. Hahaha, gusto kong makita kung paano mo ako babayaran. Ngumuso si third elder at umalis na nakaflapang ang manggas. Dinala si Bobby sa isang madilim na silid ng law enforcement elders. Bagamat parang medyo sira-sira ang kwarto, ang ikinagulat ni Bobby ay may formation din pala dito. Sa porma sayon na ito, labis na napigilan ang lakas ni Bobby, na naging dahilan upang hindi siya makatakas. Dito ka muna magtagal. Ang sitwasyon ay komplikado, kaya hihintayin namin ang pavilion master na bumalik at gumawa ng desisyon. Sabi ng isa sa mga law enforcement elders. Bobby, narinig din namin ang mga ginawa mo at naniniwala kaming na-frame ka. Gayunpaman, kailangan nating sundin ang mga patakaran. Sabi ng isa pang law enforcement elder. Halata namang ayaw din nila kay third elder. Tumango si Bobby at sinabing, okay, salamat, elders. Hindi na nagsalita pa ang 2 matanda at umalis na. Para kay Bobby, ang tinatawag na bilangguan na ito ay hindi gaanong mahalaga. Matutulog lang siya kung nasaan man siya. Higit pa rito, kung mas mahigpit ang kapaligiran, mas mapapawi nito ang kalooban ng isang tao. Naka-cross-legged si Bobby sa lupa, bahagyang nakapikit ang mga mata. Unti-unting kumalma ang kanyang pag-iisip na para bang nasa sarili niyang mundo. Kinabukasan ay ang araw na bumalik ang Lord of Medicine God Pavilion. Pagsapit ng madaling araw, pumasok ang 2 law enforcement elder. Bobby, pwede ka nang lumabas, pero huwag kang gumala. Nang ang pavilion. Nagbabalik si Master, tiyak na tatawagan ka niya. Sabi ng law enforcement elder. Ikinapit ni Bobby ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat at sinabing, salamat, 2 elder. Pagkatapos noon, tumalikod si Bobby at lumabas ng selda ng bilangguan. Sa tanghali, lahat ng mga alchemist ng Divine Alchemist Pavilion, malaki at maliit, ay nagtipon sa plaza. Ang 8 elder, sa pangunguna ng unang elder, ay tahimik na naghintay sa pagbabalik ng Pavilion Master.
Anak, maghintay hanggang sa bumalik ang Pavilion Master at tingnan kung paano mo ito haharapin. Ngini siya ni Third Elder si Bobby. Kabanata 337. Hindi mapakali si Bobby Aguilar na harapin ang Third Elder, dahil naghanda na siyang umalis sa Divine Alchemist Pavilion at wala nang dapat ikatakot. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa ilalim ng araw, tahimik na naghihintay sa pagbabalik ng Pavilion Master. Mabilis na lumipas ang oras, isang oras ang lumipas sa isang kisap mata. Pawis na pawis ang lahat sa ilalim ng araw. Bakit hindi pa bumabalik ang Pavilion Master? Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Sabi ni Sofia Carillo sa tabi niya, who knows? Ang mga tinatawag na big shot na ito ay laging may grandstanding, tama ba? Nagkibit balikat si Bobby Aguilar, pakiramdam na hindi mali ang sinabi nito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay huminto ang isang kotse sa pasukan ng Divine Alchemist Pavilion. Sa unang tingin, isang nagniningning na Rolls-Royce ang nagbabadya sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkahinto ng sasakyan, mabilis na lumabas ang dalawang lalaki at binuksan ang pinto sa likuran. Maya-maya, may lumabas na babae mula sa sasakyan. Ang batang babae ay mukhang 17 o 18, may porselana na puting balat, mahaba at balingkinita na mga binti na napaka-sexy. Bakas sa kanyang mukha ang hindi maipaliwanag na lamig na tila hindi katumbas ng kanyang edad. Bumulong si Bobby Aguilar, may anak ba ang Pavilion Master? Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Siya ang Pavilion Master. May samaway sa mahinang boses sa gilid. Natigilan si Bobby Aguilar at napanganga. Ang batang babae na ito ay ang sikat na Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Ang Pavilion Master. Bata ba talaga? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mabigla. Sabi sayo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang Pavilion Master ay nasa edad 60 na. Sagot ng katabi niya na nanlilisik. Ang pahayag na ito ay lalong nagpasindak kay Bobby Aguilar. Ang batang babae na ito ay nasa edad na 60. Paano niya napanatili ang sarili niya? Maligayang pagbabalik, Pavilion Master. Sa sandaling pumasok ang Lord of the Divine Alchemist Pavilion, sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Ngunit ang mukha ng Pavilion Master ay walang ekspresyon, mukhang nagyayelo. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng lahat, tila hindi niya ito pinansin. Lahat ay gumawa ng paraan para sa Pavilion Master, paggalang na nakasulat sa kanilang mga mukha. Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na ma-curious, sinubukan niyang ilabas ang kanyang banal na sentido para suriin ang kakayahan ng guro. Gayunpaman, sa sandaling umabot ang banal na pakiramdam ni Bobby Aguilar. Ito ay Abrolf. Putulin. Kasabay nito, ang mga mata ng Pavilion Master ay bumagsak kay Bobby Aguilar. Mas lalong tumindi ang nagyayelong tingin sa mukha niya. Hindi lamang iyon, ngunit ang Pavilion Master ay nagsimulang maglakad patungo kay Bobby Aguilar ng hakbang-hakbang. Sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, ang napakalakas na aura na dala niya ay sapat na upang pawisan ang sinuman sa malamig na pawis. Anak, mapahamak ka. Nang makita ito, hindi napigilan ng ikatlong elder na mapangiti sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay dumating na ang Pavilion Master sa harap ni Bobby Aguilar. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at sinabing, mukhang interesado ka sa akin. Sa sandaling ito, lahat ay nagpipigil ng hininga sa takot. Pavilion Master, siya. Tinanong ba kita? Magpapaliwanag na sana ang fifth elder ngunit malamig na pinutol ng Pavilion Master. Agad na tumahimik ang fifth elder, hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Sa kabila ng napakalaking pressure na ito, napangiti si Bobby Aguilar. Pavilion Master, bilang Lord of Divine Alchemist Pavilion, sa tingin ko lahat ay magiging interesado, hindi ba? Frank ang sinabi ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, isipin mo ang ugali mo. Bal isang babala ng ikalimang elder. Parang walang naramdaman si Bobby Aguilar. Hindi siya naniniwala na ang Pavilion Master ay magdudulot sa kanya ng pinsala para lamang sa isang pangungusap. So ikaw ang bagong dating, Bobby Aguilar. Pinalaki ng Pavilion Master si Bobby Aguilar, isang bakas ng curiosity na kumikislap sa kanyang mga mata.
Hindi mapigilan ni Bobby na makaramdam ng kakaiba. Dahil, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa Pavilion Master. Oo, nagkaroon ako ng karangalan na makilala ka. Hindi na masyadong nag-isip si Bobby at magalang na sumagot. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, pagkatapos ay tumalikod para umalis. Noon lang, sumugod ang ikatlong elder. Pavilion Master, may error report ako. Apurahang sabi ng pangatlong elder. Sinulyapan siya ng Pavilion Master, senyales na magpatuloy. Itinuro ng ikatlong elder si Bobby at sinabing, Pavilion Master, itong si Bobby Aguilar ay hindi nirerespeto ang mga patakaran ng Medicine God Pavilion at sinalakay ang ibang tao. Ang young master ng pamilya Blair, si Travis Blair, ay pumunta sa Medicine God Pavilion para kumuha ng mga gamot at ang kanyang dantian ay nabasag ng sipa ni Bobby. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Ang fifth elder ay mukhang labis na nababagabag, kahit na pawis na pawis. Pavilion Master, si Travis Blair ang nagsimula ng lahat. Si Bobby ay paulit-ulit na naghanda ng mga table tasks para sa kanyang ngunit ginawa niyang mahirap ang mga bagay-bagay. Mabilis na paliwanag ni Sofia Carillo. Pavilion Master, tulad ng sinabi ni Sofia, talagang sinadya ni Travis Blair na ay bully si Bobby. Ang fifth elder din ay nagmamadaling tumunog. Higit pa rito. Ang pangatlong elder ang dapat na namamahala sa pag-host kay Travis Blair. Alam ng ikatlong elder ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan ni Bobby at ng pamilya Blair ngunit sadyang nagtulak sa kanya na ay host si Travis. Hindi niya matatakasan ang responsibilidad para dito. Nanatiling kalmado ang ikatlong elder, mahina niyang sinabi, wala akong alam tungkol sa anumang sama ng loob. Ang alam ko lang ay sinaktan niya ang isang tao, hindi ito isang ordinaryong tao. Pavilion Master, nilabag niya ang mga patakaran ng Medicine God Pavilion. Ang Pavilion Master ay hindi umimik, nagdulot ng nakakatakot na katahimikan sa eksena. Nahihirapang huminga ang tense na atmosphere. Sa wakas, binasag ng Pavilion Master ang kanyang katahimikan. Lumingon siya sa third elder at walang pakialam na nagtanong, kaya sa palagay mo ang mga alchemist ng aking Medicine God Pavilion ay dapat na tahimik na tiisin ang mga provokasyon. Sa kanyang mga salita, kapansin-pansing nagbago ang kutis ng ikatlong elder. Ano? Anong ibig niyang sabihin? Sa tingin ba niya walang ginawang masama si Bobby? Pati si Bobby nagulat. Ang ugali ng Pavilion Master ay hindi katulad ng kanyang inaasahan. Pavilion Master, ngunit, nilabag pa rin niya ang mga alituntunin na itinatag mo. Ang ikatlong elder ay same time pa ring nagsusumamo. Ang Pavilion Master ay malamig na sumagot, ang mga alchemist ay hindi dapat gumamit ng karahasan, ngunit iyon ay nasa ilalim ng saligan ng paggalang sa isa't isa. Iminumungkahi mo ba na dapat tayong yumuko at magkamot kapag pinahiya sa publiko? Iyon ay magiging kaiyahiya. Ang malinaw na tindig ng Pavilion Master ay nagulat sa lahat. Nagsimula pa silang maghinala kung may espesyal na relasyon sa pagitan ni Bobby at ng Pavilion Master. Paano pa siya makakasama ng ganito? Pavilion Master, kung tutuusin, si Travis Blair ay mula sa pamilya Blair ng Capital City. Ngayong napilayan na ni Bobby si Travis, hahayaan na lang ba ito ng pamilya Blair? Ang ikatlong elder ay nahihiyang nagpatuloy. Ang Pavilion Master ay malamig na sumagot, ano, iminumungkahi mo ba na ang aking? Dapat katakutan ng Medicine God Pavilion ang pamilya Blair. Nang marinig ito, lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Malinaw na talagang susuportahan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar. Pavilion Master, sinisira ni Bobby ang reputasyon ng Medicine God Pavilion. Hindi pa rin sumusuko ang third elder. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng Pavilion Master. Kahit na ang mga nakikinig ay hindi napigilan na kondenahin ang ikatlong elder bilang isang sinumpaang tanga. Halatang matatag ang posisyon ng Pavilion Master. Buo niyang susuportahan si Bobby. Gayunpaman, ang ikatlong elder ay matigas pa rin ang pakikipagtalo. Nililigawan ba niya si kamatayan? Si Travis Blair dapat ang mag-host sa iyo, ngunit ibinalik mo ang iyong mga responsibilidad kay Bobby. Nasa iyo ang ugat ng problema. Malamig na deklara ng Pavilion Master. Bumaling sa karamihan, ang Pavilion Master ay nagpahayag, ang Diyos ng gamot.
Walang kinatatakutan ang pavilion. Natural na ipapaliwanag ko ito sa pamilya Blair. Ikaw naman, simula ngayon, hindi ka na elder ng Medicine God Pavilion. Na-demote ka sa isang ordinaryong alchemist. Malamig na tinitigan ng Pavilion Master ang Third Elder. Kabanata 338. Ang mga salita ng Pavilion Master ay naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ng Third Elder. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong ugali ang Pavilion Master. Hindi lang niya pinarusahan si Bobby Aguilar, kundi inalis din niya ang kanyang posisyon sa Elder. Pavilion Master, kung bumaba si Third Elder, sa tingin ko si Bobby Aguilar ay isang magandang pagpipilian. Sinamantala ng Fifth Elder ang pagkakataon at mabilis na sinabi. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at mahinang sinabi. Hindi lang kung sino ay maaaring maging Panginoon ng Medicine Pavilion. Pavilion Master, si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng Blue Spirit Fire. At personal kong nakita siyang nagpino ng pills gamit ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwang sabi ng Fifth Elder. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng Pavilion Master, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahina niyang sinabi, maaari siyang bigyan ng pagkakataon. Salamat, Pavilion Master. Tuwang-tuwa si Fifth Elder. Samantala, parang dumura ng dugo si Third Elder. Ito ay talagang nakakadurog ng puso. Hindi na nagtagal ang Pavilion Master at tumalikod na sa plaza. Pagkaalis niya, lahat ay nagtipon sa paligid ni Bobby Aguilar, walang tigil na binabati siya. Alchemist Aguilar, binabati kita. Ano ang relasyon mo sa Pavilion Master? Bakit sobrang pinapaboren ka niya? Oo, hindi ko pa nakita ang Pavilion Master na ganoon kadali. Sa katunayan, hindi lamang sila nagkaroon ng mga pagdududa, ngunit maging si Bobby Aguilar mismo ay naguguluhan. Talagang kakaiba ang ugali ng Pavilion Master. Bobby, huwag kang masyadong magmalaki. Sinabi ng pangatlong elder sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Napangiti ng mahina si Bobby Aguilar at sinabing, as expected, inutil pa rin ang walang kwentang tao. Na-dismiss ka na, and you still have the face to stay here. Eksakto, kung ako iyon, hindi ko kakayanin ang kahihiyan na ito. Bulong din ni Edward Green. Nag-igting ang pangatlong elder, sumangot ng malamig, at umalis ng may pag-ikot ng ulo. Hindi rin nagtagal si Bobby Aguilar. Pumunta siya sa tirahan ng elder kasama ang Fifth Elder. Malinaw na ang Fifth Elder ay lubos na nagustuhan kay Bobby Aguilar. Tila mas masaya pa ang Fifth Elder kaysa kay Bobby Aguilar nang maging elder siya. Bobby, sabihin mo sa akin, kilala mo ba ang Pavilion Master? Maingat na tanong ng Fifth Elder. Umiling si Bobby Aguilar at ngumiti ng mapait, hindi ko pa siya nakilala dati. Talagang kakaiba iyon. Ungol ng ikalimang elder. Lalaban sa pamilya Blair para sa kapakanan mo. Medyo hindi ka panipaniwala. Bagamat naguguluhan si Bobby Aguilar, hindi niya iyon pinag-isipan. Marahil ay dahil nakita ng Pavilion Master ang kanyang talento. Bobby, humanda ka, para maging elder, kailangan mong pumasa sa assessment. Tumayo ang Fifth Elder at sinabi. Tinapik niya ang balikat ni Bobby Aguilar at sinabing, ayaw mong manatili sa Medicine Pavilion, di ba? Hanggat naging elder ka, maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo, at ang iyong sweldo ay mas mataas kaysa dati. Talaga? Medyo nagulat na sabi ni Bobby Aguilar. Siyempre, nakangiting sabi ng Fifth Elder. Noong una, si Bobby Aguilar ay walang gaanong interes sa posisyon ng elder, ngunit nagbago ang kanyang opinyon matapos marinig ang mga salita ng Fifth Elder. Pagkaalis ni Fifth Elder, nagsimulang maghanap si Bobby Aguilar ng formula. Upang matiyak na makakapasa siya sa pagtatasa, binalak ni Bobby Aguilar na pinuhin ang isang 9 Transformation Golden Core Peel. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi nagkukulang ng mga halamang gamot, at ang isang 9 Transformation Peel ay higit pa sa sapat upang makapasa sa assessment. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Bobby Aguilar. Nang kunin niya ang telepono, nakita niyang kakaibang numero ito mula sa Capital City. Saglit na pinag-isipan ni Bobby Aguilar ang numero at saka sinagot ang tawag. Bobby Aguilar, napakatapang mo.
Sa sandaling konektado ang tawag, umalangaw ang galit na dagandong sa telepono. Bagamat medyo hindi pamilyar ang boses, mabilis na nahulaan ni Bobby ang pagkakakilanlan ng tumatawag. Dexter Blair. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at agad na pinindot ang record button. Malamig na sinabi ni Dexter sa kabilang dulo ng tawag, napilayan mo talaga ang dantiyan ng isa sa mga disipulo ng pamilya Blair sa publiko. Bobby Aguilar, nililigawan mo talaga si kamatayan. Ngumisi si Bobby, huwag kang masyadong mabalisa o magselos, lampoin ko ang iyo sa kalahating taon pa. Ikaw. Sa sobrang galit ni Dexter parang may lumabas na usok sa tenga niya, halos madurog ang cellphone sa kamay niya. Bobby Aguilar, I'm telling you, it's not just a matter of personal grudges now. Ikaw ang laban sa buong pamilya Blair. Malamig na sabi ni Dexter. May iba pa ba? Kung hindi, ibababa ko na ang tawag. Kailangan kong mag-practice para i-twist ang ulo ng aso mo. Naiinip na sabi ni Bobby. Pinilit ni Dexter na ibinaba ang kanyang galit at sinabing nakakatakot, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na gumawa ng isang bagay sa iyo. Nang marinig ito, nagtatakang nagtanong si Bobby, Mr. Blair, banta ba ito? Takot ka ba sa akin? Wala ba tayong kalahating taon na kasunduan? Malamig na tumawa si Dexter, that agreement only counts if I acknowledge it. Kung hindi, wala itong halaga. Sa tingin mo ba ay nagmamalasakit ako sa mga hamak na uod sa martial arts forum na iyon? Thirst, may sense of superiority talaga ang aristokratikong young master. Kung gusto mong sumama, sumama ka lang. Ngumuso si Bobby. Kinagat ni Dexter ang kanyang mga ngipin at sinabing, Bobby Aguilar, sinasabi ko sa iyo, basta ako. Bago pa matapos si Dexter, narinig ang tunog ng beep 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 sa telepono. Talagang naglakas loob ang bastos na iyon na bitin ako. Papatayin ko siya, papatayin ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Dexter at galit na umungol. On the other end, that instant Bobby hung up, hindi niya napigil ang haplosan ang baba. Mukhang ang kasunduang ito ay may kaunting pagpigil kay Dexter. Oras na para magdagdag ng panggatong sa apoy. Napaisip si Bobby sa sarili. Ni-record ni Bobby ang pakikipag-usap kay Dexter, gumawa ng maikling pag-edit, at pagkatapos ay tinawagan si Nia Lee, isang reporter mula sa River North Martial Arts Association. Nang makakonekta ang tawag, mabilis na ipinaalam ni Bobby ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabilang dulo, excited agad na sinabi ni Nia Lee, Mr. Aguilar, paano mo ako tinatawag? Ngumiti si Bobby, may recording ako dito, pasabog na balita. Gusto mo ba? Pasabog na balita. Syempre ginagawa ko. Excited na sabi ni Nia Lee. Sige, ipapadala ko sa iyo mamaya. Ibinaba ni Bobby ang tawag. Di nagtagal, ipinadala ni Bobby ang na-edit na recording kay Nia Lee. Matapos pakinggan ang recording, nagpadala kaagad ng text message si Nia kay Bobby, Mr. Aguilar, ang balitang ito ay magiging mas pasabog kaysa dati. Talagang pinahahalagahan ko ito. I'll treat talaga kita ng dinner kapag may pagkakataon. Hindi sumagot si Bobby. Naniniwala siya na ang recording na ito ay maglalagay ng pressure sa pamilya Blair. Kahit na isa sila sa nangungunang 10 pamilya, hindi nila magagawa ang anumang gusto nila. Bagamat medyo kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ni Bobby, ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang sarili. Kinabukasan, naipost ang balita sa Martial Arts Forum. Gaya ng inaasahan ni Bobby, mabilis nitong pinasabog ang buong forum. Lalo na ang mga salita ni Dexter, a bunch of worms in the martial arts forum, na talagang pumukaw sa galit ng publiko. Gaano kayabang ang pamilya Blair? Tinawag talaga nila kaming bulate. Ano ba ang pinagpapanggap niya, at sino ang pinapagalitan niya? Parang hindi ganoon kalaki itong malaking pamilya. Natatakot sila kay Bobby Aguilar, kung hindi, bakit nila siya banta? Hehe, ang pamilya Blair ay walang iba kundi iyon. Mabilis na nag-ferment ang hindi mabilang na mga komento. Nang makita ni Dexter ang balita sa Martial Arts Forum, nanginginig siya sa galit. Kasuklam-suklam, walang hiya.
Hinablot ni Dexter ang kanyang cellphone at inihagis sa sahig. Sa sandaling ito, isang katiwala ang pumasok mula sa labas. Maingat niyang sinabi, "Young Master, gusto kang makita ng matandang Master." Kabanata 339. Nang marinig ito, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Dexter Blair. May masamang pakiramdam siya sa kanyang puso. "Alam ko." Ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi pa rin umaalis ang katiwala, nakatayo doon na may awkward na ngiti sa labi. Kumunot ang noo ni Dexter at sinabing, "Sabi ko alam ko, hindi mo ba maintindihan?" Awkward na sinabi ng katiwala, "Gusto ng Master. Na pumunta ka kaagad." "Alam ko na." Kumuha si Dexter ng isang palamuti sa mesa at inihagis. Pagkatapos ng lahat, si Dexter ay nasa peak form ng Grandmaster Realm, at kahit na inihagis niya ito ng basta-basta, naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan. Agad na nagbago ang mukha ng katiwala. Sa kanyang kakayahan, hindi siya nakaiwas. Maya-maya pa, isang flash ng liwanag ang lumiwanag at direktang nabasag ang palamuti. "Anong problema, hindi na ba kita pwedeng utusan?" Isang lalaking nasa edad 40 na ang lumitaw sa pintuan. Nang makita ang lalaking ito, nagmamadaling bumangon si Dexter at kinakabahang sinabi, "Tatay." Ang lalaking ito ay ang ama ni Dexter, si Riley Blair, isa sa mga tunay na may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Blair. Dahan-daang naglakad si Riley patungo kay Dexter, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabi sa katiwala, "Maaari kang umalis muna." "Oo, Master." Yumuko ang katiwala at mabilis na lumabas. Sarado ang pinto, at sa maluwag na kwarto, si Riley at Dexter lang ang naroon. Kahit mayabang at nangingibabaw si Dexter sa labas, sa harap ni Riley, para siyang pas ang nanginginig. "Dad." Nagsimulang magsalita si Dexter, ngunit sinampal siya ni Riley sa mukha. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Dexter. "Basura. Pinahiya mo ang pamilya namin ni Blair." Malamig na sabi ni Riley. Itinuro niya ang nilalaman sa screen ng telepono at sinabing, "Ano ito?" "Nawala sa iyo ang lahat ng mukha ng aming pamilya Blair." Gumapang si Dexter mula sa lupa, hinawakan ang kanyang mukha, at bumulong, "Tay, hahawakan ko ito ng maayos sa lalong madaling panahon." "Hawakan. Ikaw ang humawak ng tae." Galit na sabi ni Riley. "Ang aming prestihiyosong pamilyang Blair ay pinamumunuan ng isang mababang uri ng basura na tulad niya. Napuno ba ang utak mo ng tae ng aso?" Galit na sabi ni Riley. Nakaramdam ng mali si Dexter at sinabi, "Tatay, hindi ko siya pinahalata na sobrang walang hiya. Ako, papatayin ko siya ngayon. Patayin mo ang nanay mo. Anong ginagawa mo all this time?" Sinipa muli ni Riley si Dexter sa tiyan. "Bilang tagapagmana ng pamilya Blair, hindi ka ba nahihiya na tumaya sa isang tao mula sa ilalim ng River City?" Muling bumangon si Dexter sa lupa, walang lakas ng loob na magsalita. Nabalot ng panandali ang katahimikan ng kapaligiran. Sa oras na ito, tumingin si Riley kay Dexter at malamig na sinabi, "Tinawag ng lalaking ito si Bobby Aguilar, may mabuting relasyon siya kay Emily Taylor, tama ba?" "Oo. At binisita niya ang pamilya Taylor hindi pa nagtagal. Malaki raw ang pag-asa ni Mike Taylor sa kanya." Nagmamadaling sabi ni Riley. Nang marinig ito, muling sinampal ni Riley ang mukha ni Dexter. "Bakit hindi mo siya inalis kanina? Maaari mong panatilihin ang mga potensyal na banta hanggang ngayon." Malamig na sabi ni Riley. "Ngayon ang mga mata ng lahat ay nasa aming pamilya Blair, at huli na para gumawa ng hakbang. Wala kang silbi." Bumuhos ang galit ni Riley. Ngunit hindi naglakas loob na magsalita si Dexter, tahimik lamang itong dinadala. "Tay, ano? Ano ang dapat kong gawin ngayon?" Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay mahinang nagtanong si Dexter. Seryosong sinabi ni Riley, "Teka. Hintayin mong mamatay si Mike Taylor. Talagang masama ang kalusugan niya lately at na-hospital siya." "Talaga?" Biglang tuwang-tuwang sabi ni Dexter. Tumango si Riley at sinabing, "Tandaan, ang alyansa ng kasal sa pagitan ng pamilya Blair at ng pamilya Taylor ay magtagumpay lamang, hindi mabibigo. Tungkol kay Bobby Aguilar,
Kailangan mong alisin siya. Mabilis na tumango si Dexter at sinabing, huwag kang mag-alala, magpapadala ako kaagad ng mga tao. Screw sending men. Bago pa matapos magsalita si Dexter Blair, inilapat ni Riley Blair ang upos ng sigarilyo sa mukha ni Dexter. Kung magpapadala ka ng mga tao para patayin siya ngayon, gusto pa ba ng pamilya Blair ng anumang reputasyon? Medyo pangit ang mukha ni Dexter, bumulong siya, Dad, I understand your point, don't worry, itong si Bobby Aguilar ay isang grandmaster lang, walang hirap para sa akin na patayin siya. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay lumuwag ang ekspresyon ni Riley Blair. Sa panahong ito, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang umatras, malamig na sabi ni Riley Blair. Si Mike Taylor ay may ilang tapat na lalaki sa tabi niya. Sana maalis mo na sila sa oras na iyon. Yes, Father, bulong ni Dexter. Habang ang labas ng mundo buzzed, Bobby Aguilar tila walang pakialam. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglilinang, sinasamantala ang mayamang chi ng Divine Alchemist Pavilion. Sa katunayan, sa ilalim ng gayong mga kondisyon, ang bilis ng paglilinang ay mas mabilis. Sa loob lamang ng 3 araw, matagumpay na nakapasok si Bobby Aguilar sa ikalawang antas ng monastic stage. Sa suporta ng Divine Alchemist Pavilion, hindi ganoon kalaki ang agwat ng mapagkukunan sa pagitan namin ng pamilya Blair, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, pumasok si Fifth Elder mula sa labas. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, Bobby Aguilar, handa ka na ba? Mabilis na tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, ika-5 Elder, handa na ako. Tumango ang 5th Elder, at seryosong sinabi, narito ang ilang masamang balita, may isa pang kalahok sa Elder competition na ito. Ibang tao. Bahagyang nagulat si Bobby Aguilar. Huminto ang 5th Elder at nagsabi, hanggat bukas ang posisyon ng Elder, may mga kandidato, hindi limitado sa Divine Alchemist Pavilion. Sasamantalahin din ng mga social celebrity ang pagkakataong makapasok sa Divine Alchemist Pavilion. Sa puntong ito, huminto si 5th Elder at nagpatuloy, ang taong ito ay mula sa pamilya Blair. Pamilya ni Blair. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Seryosong tanong niya, ang intensyon ng Pavilion Master, hindi ba nasadyang matalo ako sa kanya, di ba? Pagkatapos ng lahat, sinaktan ni Bobby Aguilar ang mga tao mula sa pamilya Blair, at nangako ang Pavilion Master na magbibigay ng paliwanag sa pamilya Blair. Ang pagbibigay sa kanila ng posisyong Elder ay maaaring ang pinakamahusay na paraan. Gayunpaman, umiling ang 5th Elder at sinabing, hindi, gusto ng Pavilion Master na manalo ka. Nagulat ito kay Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na ang ugali ng Pavilion Master ay katulad ng sa kanya. Bobby Aguilar, mahalaga ang iyong misyon, paalala ni 5th Elder. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, ika-5 Elder, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan ang Pavilion Master pababa. Pagkatapos ay maghanda at magkita sa Great Hall ng 2:00 ng hapon, 5th. Tumayo si Elder, saka tumalikod at umalis. Ang mga tao mula sa pamilya Blair. Tumawa si Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Marahil ay naisip din ng pamilya Blair na ang Divine Alchemist Pavilion ay magliligtas sa kanilang mukha. Sayang kayong mga miyembro ng pamilya Blair ay mali ang kalkulasyon, nginisya ni Bobby Aguilar. Nang hapong iyon, dumating si Bobby Aguilar sa Great Hall ayon sa napagkasunduang oras. Maraming alchemist ang naghihintay dito ng maaga, kasama sina Sofia Carrillo at Edward Green. Bobby Aguilar, hindi ka matatalo, sabi ni Sofia. Ngumiti si Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang binata ang pumasok mula sa pintuan. Nakasuot ng robe ang binata kaya medyo nakakatakot ang itsura niya. Gayunpaman, ang mukha niya ang ikinagulat ni Bobby Aguilar. Ikaw. Nang makita ni Bobby Aguilar ang mukha ng binata, hindi naiwasang magpakita ng pagtataka. Kabanata 340. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jeffrey Anderson, na dating miyembro ng Chuzil Traditional Chinese Medicine Association at apprentice ni Dorian Dawson.
Si Jeffrey sa harap ni Bobby ay may medyo masasamang ekspresyon, pamayat ng husto, at medyo mahirap makilala. Kumunot ang noo ni Bobby at nagtanong, "Jeffrey, paano ka naging ganito? Nagsanay ka na ba ng ilang masasamang pamamaraan?" Galit na sagot ni Jeffrey, "Salamat sa iyo. Salamat sa akin." Bahagyang kumunot ang noo ni Bobby. Galit na sabi ni Jeffrey, "Wala. Dahil sa'yo tuluyang nabasag ang dati kong itinatangi na pride. Nasira din ang mga pangarap ko. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong naging presidente na ako ng Traditional Medicine Association at hanggan ng lahat. Ngunit ang iyong hitsura lamang ang sinira ang lahat." Hindi napigilan ni Bobby ang pag-iling, "Jeffrey, masyadong marupok ang pride mo, di ba? So, dahil lang sa natalo kita, nasaktan ang pride mo. Hindi mo naiintindihan," malamig na sabi ni Jeffrey. "Wala kang ideya kung ano ang pakiramdam para sa isang taong pinuri mula pagkabata ay biglang ibinaba." Tumingin si Bobby kay Jeffrey at malamig na sinabi, "Jeffrey, mindset mo ang problema. Ang iyong mga hangarin ang hindi kayang suportahan ang iyong mga ambisyon. Tama na sa kalokohan." Napabalikwas si Jeffrey. "Bahagi na ako ng pamilya Blair. Wala kang karapatang turuan ako." Hindi na nagsalita pa si Bobby. Gayunpaman, medyo nagulat siya sa pag-unlad ni Jeffrey. Noong una, maganda ang tingin ni Bobby sa kanya pero hindi niya inaasahan na maliligaw siya sa maling landas. Mula sa kasalukuyang kalagayan ni Jeffrey, malinaw na nagsagawa siya ng ilang masasamang pamamaraan, kaya't ginawa siyang hindi makatao at malamulto. Dumating na ang Pavilion Master. Sa pagkakataong iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Kasunod nito, dahan-daang pumasok ang Pavilion Master, na sinamahan ng maraming law enforcement elders. "Greetings to the Lord of the Medicine God Pavilion," sabi ni Jeffrey, bahagyang yumuko sa Pavilion Master. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, hindi masyadong nagulat sa hitsura ni Jeffrey. Sa pagdating ng Pavilion Master, opisyal na nagsimula ang kompetisyon. 2 medicinal cauldrons ang inilagay sa gitna, na may isang tumpok ng mga pambihirang halamang gamot na magagamit ng 2 kalahok. Malamig na sinulyapan ni Jeffrey si Bobby, pagkatapos ay ngumisi, "Bobby Aguilar, kalahating taon na ang lumipas, at hindi na ako ang Jeffrey Anderson." Nang matapos siyang magsalita ay ibinuka ni Jeffrey ang palad niya. Isang grupo ng Blue Spirit Fire ang kumurap sa kanyang palad. Hindi napigilan ng lahat na mapasinghap sa gulat. Ang Jeffrey na ito ay talagang nagtataglay din ng Blue Spirit Fire. Hindi ba't isa kang pulang espiritual na apoy? Nakasimangot na tanong ni Bobby. Ngumisi si Jeffrey, "Itong Blue Spirit Fire ay regalo sa akin ng pamilya Blair. Ibinigay nila sa akin ang lahat. Spirit Fire, pwede bang iregalo?" Lalong naguluhan si Bobby. Malamig na ngumuso si Jeffrey nang walang karagdagang paliwanag mas mahigit. Isa-isa niyang inilagay ang mga halamang gamot sa medicinal cauldron at sinimulang pinuhin ang mga tabletas. Dapat sabihin na ang mga kasanayan ni Jeffrey sa alchemy ay napabuti ng napakabilis. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang kanyang kontrol sa Blue Spirit Fire ay umabot na sa antas ng eksperto. Nang makita ang kanyang hindi kapani-paniwalang pamamaraan, natigilan ang lahat, at maging si Bobby ay nakaramdam ng kaunting pressure. Dahil dito, hindi na nag-atubili pa si Bobby. Agad niyang inilagay ang mga halamang gamot sa kanyang medicinal cauldron at sinimulang linisin ang mga tabletas. Para sa sesyon ng pagpino, pinanatili pa rin ni Bobby ang kanyang pinili, ang 9 Transformation Peel. Ang 9 Transformation Peel ay itinuturing na isang divine medicine, at kahit na sa Divine Alchemist Pavilion, iilan lang ang mga tao ang matagumpay na makapagpino nito. Tungkol naman sa pamilya Blair, hindi na kailangang banggitin, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Hindi naniniwala si Bobby na mayroon silang napakalalim na pundasyon. Higit sa lahat, ang dami ng mga halamang gamot na kailangan para mapino ni Bobby ang 9 Transformation Peel ay mas kaunti kaysa sa kailangan ng iba. Parehong halos leeg at leeg ang kanilang bilis, at ang grado ng kanilang mga tabletas ay tila Earth-rank pills. Ilang segundong lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, unti-unting nagdilim ang langit.
Samantala, ang tableta sa kaldero ni Bobby Aguilar ay nagsimula ng mabagal. Sa kaibahan, ang pildores ni Jeffrey Anderson ay tila isang hakbang sa likod. Hindi nito maiwasang magdilim ang mukha ni Jeffrey, at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Dahil sa pagbabagong ito ng kanyang pag-iisip ay nagsimulang lumihis ang apoy sa kaldero ni Jeffrey. Huff! Ang asul na espiritong apoy ay naging lubhang marahas, na sinusunog ang mga damo sa kaldero hanggang sa abo. Paano nangyari ito? Lalong nagpanik si Jeffrey. Tinitigan niya ang mga abo sa kanyang kaldero, at bakas ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, matagumpay na napino ang 9 transformation peel ni Bobby Aguilar. Peel ulap sa langit ay dahan-dahan ding nag-iipon. Buzz! Isang flash ng liwanag ang bumungad, at ang 9 transformation peel ay nahulog sa kamay ni Bobby Aguilar. Agad na umalangaw sa eksena ang malalakas na palakpakan. Maging ang mga mata ng Pavilion Master ay kumislap na may tanda ng pagsang-ayon. Inabot ni Bobby ang 9 transformation peel sa matanda, at saka tumingin kay Jeffrey. Jeffrey, natalo ka, mataimtim na sabi ni Bobby. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Jeffrey, at patuloy lang siyang bumubulong sa sarili. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Nang makita ni Bobby ang mga kilo ni Jeffrey, hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Jeffrey, wala kang dapat ikagalit. May talento ka, at naniniwala akong hahayaan ka ng Pavilion Master na manatili sa Divine Alchemist Pavilion. Para sa sinumang alchemist, ang Divine Alchemist Pavilion ay ang pinakasagradong lugar sa kanilang mga puso, at si Jeffrey ay walang pagbubukod. Ang pagsali sa Divine Alchemist Pavilion ay ang pinakamagandang pagsubok sa kakayahan ng isang tao sa alchemy. Pero galit na tinignan ni Jeffrey si Bobby, para siyang nabaliw. May bakas ng hinanakit sa kanyang mukha, at nakikita ang kanyang katawan. Nananatili sa Divine Alchemist Pavilion. Bobby Aguilar, napakadali mo. Halos isigaw ni Jeffrey ang mga salitang ito. Nagsalita siya ng may halatang sakit. Ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion, mataas at makapangyarihan, at iginagalang ng libo-libo. Ngunit ako ay hindi makatao at makamulto na figure. Upang makuha ang asul na apoy na ito, ginawa ko ang lahat para mapasaya ang pamilya Blair, kahit na kusang loob na magsilbi bilang kanilang mga baka at kabayo. Ngunit kahit na gayon, hindi nila ako tinatrato bilang isang tao. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nabaliw sa pagsisikap na makuha ang apoy na ito. Dahil sa kabaliwan ni Jeffrey, nataranta ang lahat. Kumunot ang noo ni Bobby. Kalo lang, bakit ba ang gulo mo? Bagamat hindi ka naging elder sa pagkakataong ito, hindi ito magtatagal na hindi mo magagawa sa hinaharap. Wala akong pagkakataon, wala akong pagkakataon. Galit na sigaw ni Jeffrey. Kung hindi ako manalo laban sa iyo ngayon, mamamatay ako dito. Para sa pamilya Blair, ang aking pagiging kapakipakinabang, tapos na. Ayokong mamatay, nagsimulang umikot ang mukha ni Jeffrey, at ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto. Nagbago ang mukha ni Bobby, at nakakunot ang noo niyang tinanong, Jeffrey, anong nangyayari sa iyo? Huff! Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Jeffrey ay biglang nabalot ng listahan na apoy. Siya ay naging isang tao ng apoy. Iginalaw niya ang kanyang katawan sa hindi kapani-paniwalang bilis, dumiretso kay Bobby Aguilar. Saan man siya pumunta, lahat ng nahawakan ng Blue Spirit Fire ay naging abo. Ang buong Great Hall ay agad na bumagsak sa kaguluhan. Ang lahat ng mga alchemist ay nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. Swish! Sa isang kisap mata, nasa harapan na ni Bobby si Jeffrey, nababalot ng apoy ang mga kamao, at marahas niyang sinampal kay Bobby. Ayokong mamatay, sa gitna ng lalim ng apoy, naririnig pa rin ang masakit na boses ni Jeffrey.